Hello guys! Magandang araw sa ating lahat. It's me, Jella. Mayroon na naman akong isi-share sa inyo na moments ko. To be continue doon sa aking vlog na una na nag-meet kami ni AI April. Ngayon, magkain ako ng ice cream. Ayan yung ice cream. Masarap kasi ang ice cream sa McDonald's, guys. Ayan. Kakain na tayo ng ice cream, tapos kwentuhan. Kain. Kain daw. Masarap kasi ang ice cream sa McDo, guys. Masarap siya, guys. Alam nyo, sa pagkakaibigan, no? May sumisimplang man, mayroon man hindi. Kasi, challenge sa atin yan eh. Yung pagkakaibigan kung hanggang saan talaga yung capacity ng pagsasama natin. May pera ka man sa wala, dapat pantay lang ang tingin mo. At saka, sa pagkakaibigan, hindi puro lang take, kundi ang tawag dyan, give and take. Kasi kung puro ka lang take, anong iisipin ng kaibigan mo, di ba? Hindi ka man naghihingi ng kapalit, pero tumanaw ka ng utang na loob. Kahit hindi man niya sabihin na, or ibalik mo yung, yung kinain mo. Yung binili ko sa'yo, ibalik mo. Dapat kasi, sa isang kaibigan ay give and take. At saka, ang kaibigan, hindi nawawala yung kalog na ugali. No? Yung pagjujoke, pagdadrama, lahat na ng katangian ay naandyan na sa magkaibigan. Actually, kami ni April dati, hindi ko siya kaibigan. Kwentong ice cream with kwentong story na to sa buhay namin ni April. Kasi kami ni April dati, hindi naman talaga kami magkaibigan yan. Katotoo lang, hindi ko siya gusto. Hindi ko siya gusto nung mga panahong nagte-training kami. Kasi, ang daldal niya, guys. As in, sobrang daldal niya. Naiingayan ako sa kanya. At saka, hindi ako pala kaibigan. Bihira ako, pihikan ako pag sa kaibigan. Kasi, natatakot kasi ako pag nagkaibigan ako, baka mamaya alam nyo na, sa pagkakaibigan, may loyal, may hindi. Ay, anong mga panahon, nag-training kami sa, sa papunta namin dito sa Hong Kong. Kasi kasabayan ko yan siya. Ilongga din yan siya. 3 days pa lang ako sa, sa agency namin. Naririnig ko na yung bibig niya na para siyang gangsa kung nagsasalita. Ang dami-dami naming nag-a-apply. Siya talaga yung pinakamalakas na boses. Tapos, sa isip ko, nung nandun siya sa unahan, sabi ko, ayaw kong sabi ko sa isip ko, ayaw kong tumabi sa kanya habang ini-interview kami. Kasi nga, naiingayan nga ako sa kanya. Tapos, ang sabi niya, akala ko naman may employer. May employer na siya. Yung pala, paulit-ulit siya nang pumunta ng agency, hindi pa rin siya nakahanap ng employer. Kaya doon ako nainis sa kanya. Kasi nga, nayayabangan ako sa kanya, guys. Kasi sobrang ingay niya talaga as in. Sa lahat sa amin na 49 na nag-apply, saya buyag ang pinakaingay. Kaya sabi ko, ayaw ko siyang matabi na matulog. Ayaw ko rin siya masabay na pagkain. Pero at the end of the day, nung nagkagulo na sa agency, hindi ko maintindihan kung bakit nagkalapit kami niya na. No? Kasi kumbaga sa kapalaran ko, kung sino yung kagalit ko, yun ang magiging kakampi ko. Pero yung sino yung gustong-gusto ko, siya rin ay lumalayo sa akin. Baliktad, di ba? Kaya nung panahon na yun, hindi ko siya pinansin. Iba yung naging kaibigan ko kasi nga kahit sa pagtulogin, ay ko siyang matabi. Ngayon, nung siyempre ako, sa totoo lang, nung pumunta ako dito, walang-wala talaga ako, guys. Was out talaga ako. Kasi, nung umuwi ako ng Pinas galing ng Singapore, wala akong natira kahit na wala akong pamilyang inuwian, wala akong perang dala, ang bahay ko, lahat nawala sa akin lahat yun. No? Kaya, nag-try ako na mag-apply ulit dito sa Hong Kong makipagsapalaran. Sabi ko sa Panginoon, nabigyan niya ako ng second chance. Second chance na baguhin ko yung buhay ko, sarili ko, pag-ugali ko, ang tema ng pamumuhay ko. Kasi dati, asa lang ako ng asa sa
sa naging ka-live-in partner ko dati sa Singapore. Pero bigla na lang naglaho ng dahil sa mga kaibigan. No? Nagulat na lang ako, may kapalit na ako. Kaya doon, malungkot man ang pangyayari, pero kailangan nating tanggapin. Ngayon, pumunta na kami dito sa Hong Kong. Alam mo ba kung sino yung taga-save sa akin pag tuwing pumupunta ako ng agency? Si April. Yan, si April Vlog. April 111. Lagi yan nakasuporta sa akin sa pagkain. Marami yan sila, guys. Pero yung iba, successful na sa pamumuhay. Yung iba naman, nag-for good na. Ang iba, ang gaganda na ng posisyon sa kasi nakakabuild up na sila ng bahay. Nakita ko na sila na maganda talaga. Pero sabay-sabay kami yung nag-abroad. Ngayon, nung dito na siya sa Hong Kong, dito na kami, doon na nagtuloy yung pagkakaibigan namin. Tapos, nagsama kami sa Zumba na grupo, sa Judge Zumba siguro, kila Marbs. Nakasali na kami sa Zumba, magkakasama na kami niyan. Tapos, ang aming pagsasamahan, ayun, nag-combine na. Nakilala na namin, marami kami nakakilala ng mga kaibigan. Nagkasundo kami, ngayon nagkaroon siya ng problema. Nung problema na yun, involved yung love life niya. So, buti na lang na-stop yun. Kasi nga, hindi naman lahat ng love life ay totoo. Minsan, gagamitin ka lang. Minsan, pera lang ang habol sa'yo. Minsan, katawan lang din. Minsan nga, pag nakuha na nila lahat ang gusto nila, iniiwan ka rin, di ba? Kaya, isa sa doon sa mga bagay na yun na involve yung money matter. Pero, hindi naman siya kumbaga sa mga importanteng mga bagay. Wala naman yun. Money involved lang talaga kasi naloko siya sa mga pinpal na yan, yung sa mga love life na sa online lang. Ganon. Buti na lang lumapit siya sa akin. Doon, nakatikim talaga siya ng 100% na kanta na hindi niya talaga matanggap sa sarili niya kung anong pinagsasabi ko. Kaya doon siya namulat sa katotohanan. At doon kami naglapit na dalawa. Paano kami na naging kaibigan na malulo talaga at wala nang tinatago sa isa't isa. Minsan nga naasiwa. Sorry lang, no. Naasiwa nga ako pag minsan kasi ayaw kong isipin na lalaki yung isa sa amin. Mga babae kami. Oo, guys. May pagka-lesbian ako pero hindi ako sabi na kasi gusto ko lang, type ko lang siya, pero hindi ko siya as in type. Yung parang attractive lang siya sa mga mata ko, pero deep in my heart, hindi. Kundi kaibigan ko lang. At saka nakikita ko kasi yung puso niya, hindi siya katulad ng iba na na magpakunwari, magpretend, ganun ba? Kasi di ba halos kalimitan dito sa Hong Kong, bihira lang dito ang lalaki. May lalaki nga dito pero busy sa trabaho. At isa pa, ang lalaki dito kunti lang. Baka mamaya pag kinuha mo yung isang lalaki tapos mayroon pala yung kasama, di magsambunutan kayo dyan, di kawawa ka, di ba? Kaya halos dito makikita mo babae sa babae yung nagmamahalan, may tomboy at saka babae. Pero para sa akin, guys, okay naman yung mga ganyang tema. Kung talagang yan ang gusto mo, okay naman, wala namang problema dyan. Kasi before ako nagtropa, mga tropa ko kasi dati, mga tomboy din, tsaka mga partner nila, mga babae din. Including din ako sa mga panahon. Pero kaso nga lang, ayoko ko talaga kasi hindi naman ako 100% na lesbian. Tsaka may anak ako. At tsaka nire-respeto ko yung mga anak ko kasi malalaki na. Kaya yung balik na tayo kay April. Kasi kaya give and take yung tema namin ni April. Kung wala siya, mayroon ako. Kung mayroon ako, wala siya. Kaya bumabawi ako sa kanya kapag mayroon ako. Kasi ayoko naman na isipin niya na nagtitake lang ako. Kaya nagpasalamat ako sa Panginoon na binigyan niya ako ng kaibigan na hindi madamot. Hindi lang naman siya ang kaibigan ko, guys. Kahit si One Hit Wonders, hindi rin yan madamot. Mabait din klaseng babae yan. Kasi nagsama na rin kami niyan. Tulad ng sinabi ko sa previous video, nagsama na kami niyan sa Singapore. Iilan lang yung mga kaibigan ko na nilalapitan ko, guys. Kasi takot ako. Dalang-dala na ako lumapit sa mga kaibigan na hindi totoo sa akin. Nung mga panahon walang ako, para akong naglalakad na walang ulo sa daan. Umiiyak ako, nalulungkot ako. Yung nasasandalan ko yung mga taong yan. Yan si Sarah.
mabilis ko yung malapitan, kaya minsan nahihiya na nga ako sa kanya eh. Kasi syempre hindi naman sabi porket magkaibigan kayo aabusuhin mo na. Dapat ang pagkakaibigan ay balance at pag-unawa. Kung gusto nyo man ng sikreto sa sarili nyo at ayun yung i-share sa kaibigan nyo, wala tayong magagawa dyan. Ang importante, nagpakatotoo ka. Hindi ka nagpretend na pure ka na kaibigan sa kanya. Kasi kapag nakita ng kaibigan mo na hindi ka pure, syempre mawawala siya sa'yo, mawawala siya ng paunti-unti. Hindi mo na lang namamalayan, wala na pala siya sa tabi mo, di ba? Wala na pala yung magandang pagsasama nyo, yung mga moments nyo, yung mga panahon, hindi pa kayo nagkalabuan ng magkaibigan, di ba? Kaya, dapat sa pagkaibigan, lahat naman tayo may sinto-sinto at may pagkatupakin na klaseng mga tao, pag-uugali. Diba? Kahit wala nga tayo ginagawa, nababad mood tayo. Kahit nga, example, pagbablog natin, pag nagkamali tayo, diba, naiinis tayo kasi pauulitin. Uulitin na naman natin yung video natin. Mga ganon. Kaya sa pagkakaibigan, ganon din. Hindi talaga yan maiwasan ng pag-aaway, pagsisiraan, at alam nyo, sa pagkakaibigan, pwede naman pag-usapan eh, kung masama ang loob mo sa kanya, o naiinggit ka sa kanya kasi wala ka sa kanya, pwede mong kausapin siya, na ay gusto ko rin yan, baka pwede mo akong masyira ng ganyan, di ba? Kailangan mo maging totoo sa sarili mo, at maging totoo sa kaibigan mo. Malay mo sa pagkatotoo mo, sasabihin niya na, sige ako nang bahala, bibilhan kita. Tulad sa amin ni April, tulad sa amin ni Sarah. Ganun kami guys, no? Kaya minsan nahihiya na ako sa kanila kasi makipagsalamuha, kasi totally ang ko kasi ngayon, ang goal ko ngayon sa buhay ay hindi sabi na porkit nandito ako sa Hong Kong ay barkada na lang aatupagin. Hindi porkit nandito ako sa Hong Kong ay barkada lang ang atupagin ko, banding-banding, every Sunday. Actually, ang day ko is Wednesday. Ayaw talaga ng amo kong mag-day ako ng Sunday kasi iniiwas lang nila ako sa mga temptation sa labas. Alam niyo naman pag Sunday maraming barkada, maraming temptation, pwede kayo maglalag-galag kung saan-saan. So, ang iniwasan lang ng amo ko, ayaw lang nila akong matulad sa mga ibang katulong na pag-uwi, may mga problema ng dala. So, ako naman naunawaan ko sila kasi experienceado din ako sa mga ganyang sitwasyon nung inalisan kong lugar. Kaya mabuti na lang, nagpapasalamat ako sa Panginoon na may mga kaibigan akong mapagmahal, maunawain, kasi minsan tupakin din ako. Kaya nagpapasalamat talaga ako kay One Hit Wonders TV at saka kay April 111 Vlog. Talagang napakaano nila sa akin, helpful talaga sila sa akin. Kaya ako, pag mayroon ako, nagbibigay din ako sa kanila. Pero kung wala, pasensya. Yan ako guys. Hindi ako sabi na, minsan, yung kinakain ko nga, ibibigay ko pa sa iba. Kaya yung mga gustong-gusto kong sumama sa kanila na pumunta kung saan. Ang problema lang, kasi may pinapaaral ako tulad ng sinabi ko. At gusto ko na buguhin yung sarili ko na maging matured kasi hindi na ako pa bata. Patanda na ako at natatakot ako na balang araw walang may mag-alaga sa akin. Kaya balance lang ako. Kaya